No? Nasaan na ba si Alice Guo? O eto mga kababayan, latest update po kay madaming nagkaka-crush dito no? Kay Alice Leal Go. O ang tunay na pangalan ay Gua Ho Ping. Ayan. Alice Go! Napatunayang Chinese. Tayo naman mga kababayan, dati pa po di ba? Doon pa lang po sa investigasyon, sa mga hearing nila Senadora Risa Ontiveros, alam na natin na pinapaikot tayo nitong si Alice Go o Gua Hoping, mga kababayan. Di ba? Sa umpisa pa lang mga bossing, ano sabi? Homeschool po ako. Tapos napag-alaman ka-eskwela pala ni Senator Win Gatchalian. Si teacher, ano ba yun? Nakalimutan ko na yung iba. Teacher Rubilin. Halos lahat po walang katotohanan. Biruin mo, ikaw ba naman mga kababayan, ang maaalala mo lang yung parang nandun ka na sa kalagitnaan ng edad mo. Yun lang ang naaalala mo. Kahit po papaano, makikilala mo at malalaman mo yung dati. Diba? Alice Go, napatunayang Chinese, void ang mayoral term. Ibig sabihin, tumakbo pa to? Si Alice Go? Pinayagan pang tumakbo. Aba, iba talagang klase sa Pilipinas, sabi dito, according sa News 5, according to PhilStar report, the Manila RTC Branch 34 granted the CORA warranto petition filed by the Office of the Solicitor General in a 67 pages, decision date June 27. The petition question Go's legal right to hold public office, having established that Gua Hoping, yun na nga, yung kanyang pangalan na totoo. No? May mga nakikita tayo, pinapakita mga ID nitong si Gua Hoping. Paano nag-umpisa na malaman ng taong bayan na uto-uto yung mga DDS? Dahil din dito. Biruin mo, kung saan-saan na yung paikot ni Gua Hoping o ni Alice Go. Alice Go na lang natin tawagin. Mas madali Kung saan-saan na po yung paikot ni Alice Go. Yung mga homeschool po ako, teacher ko po si Teacher Rubilin, yung mga hindi naaalala, yung mga DDS po, paniwala pa din dito mga kababayan. Kasi nga 'di ba, nadidikit ang pangalan ni dating Pangulong Duterte, na si dating Pangulong Duterte isa sa tumulong dito kay Alice Go. 'Di ba? Yung mga DDS kinakampihan. Syempre kasi ganito, laki sa farm, 'di ba, Tato? Syempre, nadidikit kay dating Pangulong Duterte. Kaya yung mga DDS, kailangan ipagtanggol at kailangan nandun sila sa side na yon kahit magmukhang mga uto-uto sila. Di ba? Tawag doon? Pinagyayabang pa nila. Yung iba pa, gumawa pa ng mga TikTok. Di ba, Neng Gigi, may bagong picture ka dyan, ha? Yung iba gumawa pa ng TikTok, no? Pinagmumukha, ito ang mayora namin, napakaganda, ganito, ganyan. Yung pala, Chinese. Ngayon mga kababayan, kailangan yata siya sa atin, yung mga nagtatrabaho o yung mga halal ng gobyerno, mga bossing, o inihalal ng taong bayan sa gobyerno, mga kababayan. No? Malay mo, napapasukan na tayo ng napakadami o saksakan ng dami ng mga ganito Ang nakakatakot pa dyan, baka talagang espiya ng China itong si Alice Leal Guo. No? O sa tunay na pangalan po, Guo Hoping. Basahin natin, having established that Guo Hoping is undoubtedly a Chinese citizen, the court conclude that respondent is not only disqualified to hold the position of mayor of Bambantarlac, but also from running from the said position in the first place. No? The court said, Guo is also known as Guo Hoping, the daughter of Chinese national Guo Jianshong. Ang hirap basahin ng mga pangalan ng Chinese. At Lin Wenyi, both holder a Chinese passport. It also noted that Go Philippines
Philippine passport and birth certificate do not serve as conclusive proof for her Filipino citizen. Naalala niyo ho mga kababayan yung nagkakahalungkatan po. Sabi ko dati pagka yung mga pekean, no, punta ka sa rekto. Nako, yan kumbaga, yan ang nangunguna sa pekean. Aba, sa Davao pala, may mas malaki. Kasi mas malaki yung gawaan ng birth certificate daw ho sa Davao. Davao na naman. Tinalo pa. Kung doon sa rekto, pa isa-isa, 2, 5. O, 5 siguro ang pinakamarami. Sa Davao daw, libo-libo ang gawaan, mga kababayan. Libo-libo ang ginagawang mga birth certificate. Delikado ho yan, mga bossing. Bakit po? Kagaya na lang, example na lang po natin, Palawan. No? Palawan ho, mga kababayan. Na pag-alaman, may mga naging balita na yung mga Chinese na may mga peking birth certificate bumibili ng mga lupa, ektaryang lupa doon sa Palawan. Lalo na, mura yan. Di ba? Mura yung mga ganyan lupa, bibili nila ngayon. Okay. Tapos ngayon, mga kababayan, di syempre, Chinese na. Di ba? Gamit ang peking birth certificate. Kapag may birth certificate ka, pwede ka na makakuha ng lisensya. Pwede ka na bumili ng lupa sa Pilipinas. Target yung Palawan. Pag silang mga Chinese, lahat yun, nabili yung buong Palawan. Tapos haharangan lang nila yun doon. Syempre, sino pa magreklamo doon? Malalaki na yung mga lupa nila. Haharangan na lang nila. Walang makakapasok dito. Pag sinabi walang makapasok, syempre, pribadong lugar na nila yan. Wala na tayong Chinese. Tapos sabay papasukan nila nung naratibo na naririnig ho natin, mga kababayan, na ang sinasabi, kanila ang Palawan. Aray ko po. Imbis na ho, mga kababayan, yung Palawan alam naman natin na atin at hindi dapat natin ipinaglalaban, baka dumating tayo sa punto na ganun. Kaya po nasabi ko ho na delikado yung mga paggawa-gawa ng mga peking birth certificate. Baka hindi natin alam, ito yung pamamaraan nila kung paano nila sakupin ang Pilipinas. Sabi ni Wenju, ang ganda naman ng Richard Mille mo. Wala po akong Richard Mille. 25 milyones yata. Ano to? Karera lang po ito. No? Simpleng relo lang po, mga kababayan. Di ba? Baka po, ganun ang pamamaraan nila kung paano nila masakop ang Pilipinas. Bibili ng mga ekta-ektarya. Di ba naalala nyo, may naratibo ang China na sa history daw po nila, kanila ang Palawan. Kundi ba mga gunggong? Tapos ang sasabihin ng ating Vice Presidente, kaibigan natin ang China. Aray ko po. Binabangga na yung mga barko natin, binabangga na ho yung mga maliliit nating mga panlayag. Magdadala lang po ng supply doon sa BRP Sierra Madre, babanggain, bobombahin, kaibigan pa din natin ang China. Aray ko. Di po ba? Sabi ni Dustin Troy de Guzman, lupit ng Davao, galing mameke, kaya pala napepeke ng Duterte. Ang Davaoeños, mabait at simple sila.